Good morning mga peeps. Kamusta kayo dyan? Anong ganap natin dyan? Ngayon nandito ako sa park kasi maganda ang panahon at rest day ko ngayon. Naisipan ko mag bike at maglakad-lakad dito around this park, this forest park. Since siguro kaya ka nandito dahil nakita mo dun sa title nung video ko. Well, totoo yun. I-share ko sa inyo ngayon kung ano ba yung top 3 easiest way para makapag-migrate dito sa Canada. Marami lang iba sa inyo ay nangangarap na makapagtrabaho dito sa Canada, especially dyan sa atin sa Pilipinas. At isa rin po ako doon sa mga nangarap na yun na natupad naman. Ngayon nandito ako sa Canada. 1 year and a half na po ako dito at kasalukuyang katrabaho bilang chrome electroplater. Ako nga po pala si Jason Bino, ang content creator ng channel na to. Just call me Jay. Isa rin po ako sa mga nangangarap na makapagtrabaho dito sa Canada. At ngayon, bilang isa sa mga nangarap, gusto ko sanang mag-share sa inyo about sa mga ways kung paano makapunta dito sa Canada. Pero bago natin simulan ang video na to, please make sure to subscribe. Don't forget to subscribe, like, comment, and share the video para marami pa po tayong tropa dito sa ating channel. Gusto ko kasing i-share sa inyo kung ano yung na-research ko kagabi regarding sa mga easiest way para makapag-migrate dito sa Canada. At I found out that there are 3 easiest way para makapag-migrate dito sa Canada. At ngayon, iyon ang isi-share ko sa inyo. So bago po natin simulan ng video na to, isang intro muna po tayo. Pero bago natin simulan yung ating video, disclaimer lang po. Hindi po ako isang consultant or advisor or any employee ng Canadian immigration. Ito lang po ay based sa aking mga research at studies na gusto kong i-share sa inyo sa mga nangangarap na makapunta rin dito sa Canada, makapagtrabaho, makatira dito, makapag-migrate dito. So, yun lang po. So, simulan na po natin ang ating topic. Based upon my research and studies about Canada immigration, ito ay isang napakahabang proseso na kailangan mong gawin. Lalo pa kung ang intent mo ay mag-stay dito sa Canada. Permanent residency. Ika nga. Sa napakaraming immigration visa o program, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Dahil syempre wala kang idea dahil iba't iba yung kanilang mga proseso. At most of the people ay ang alam nila na the best pathway is yung express entry. Tawag nila express entry o the EE system. Pero alam nyo ba na meron pang dalawang mas mabilis na proseso para makapag-migrate dito sa Canada? Ngayon, ayun ang isi-share ko sa inyo para na magkaroon kayo ng idea kung saan kayo mag-i-start at kung anong pathway ang kailangan nyo. Ano yan? Gusto nyo mag-migrate dito sa Canada. So, let's start. So, magsimula po tayo doon sa unang program, which is the Express Entry System or the EE system. They say that this is the most fastest and the most efficient way to immigrate to Canada because it can last up to 6 months duration of application at pwede kayong mag-apply online anywhere in the world. Under nitong Express Entry System ay merong 3 federal immigration program na pagpipilian based on your age, ability, language, at work experience, and also education.
Ang unang program na ito ay yung Federal Skilled Worker Program or FSWP. The next one is the Federal Skill Trade Program or the FSTP. At the last is yung Canadian Experience Class or the CEC. Para malaman nyo po yung full information about these three Federal Immigration Program, ililink ko po sa description box para magkaroon kayo ng idea. Pinakamagandang characteristic itong Express Entry Program ay you can only make an online profile once of the entire year, and it will automatically included ka na sa draw lots na nangyayari every 2 weeks. Ganun po yung kagandahan sa Express Entry. Tip lang, kung hindi po kayo makaka-qualify sa Express Entry, pwede nyo pong itry yung 11 link program under Express Entry na provincial nominee. 11 link program. Pwede nyo pong itry yun para makat naman po yung tagal ng pag-a-apply nyo. Try nyo rin po yun. Yung mga program na ito, pwede nyo rin po itong makita sa official website ng Canada, yung canada.ca. Lilink ko rin dito po sa description box. Okay. Next program. Ang susunod nating program is the Atlantic Immigration Pilot Program or the AIP. Dito sa program na to, same with the Express Entry, they have their 6-month processing online application. They allow also online application for work permit. So kahit hindi ka na mag-apply ng paper base, pwede. Kung medyo na-hassle ka, pwede mag-apply online ng work permit. Dinesign din nila ito para i-assist sa mga Canadian immigration sa mga Atlantic provinces like New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland, Labrador, at syempre Prince Edward Island. At dito sa Atlantic Immigration Pilot Program ay merong 3 sub-program na nakapaloob dito. Ito yung tinatawag nila na Atlantic International Graduate Program, Atlantic High Skilled Program, at Atlantic Intermediate Skilled Program. Para po malaman nyo kung ano po yung full information regarding dito sa mga sub-program ng Atlantic Immigration Program, just check www.canada.ca para sa full information. Ang mga in-demand na trabaho dito ay una yung medical industry. Usually, other parts of Canada, yan din talaga ang kailangan nila, medical industry. Tapos mga truck driver. Dito kasi sa Canada, by land talaga yung pagka-transfer ng mga goods. So, kailangan nila yung mga truck driver. At syempre, yung mga farm worker. Dahil meron mga lugar dito na may malalawak na lupain talaga. So, kailangan nila ng mga farm worker na magiging support sa kanilang manpower. Especially dun sa mga Atlantic provinces. So, kung meron kayong experience sa mga ganong industry, subukan nyo po mag-try. Mag-check lang po kayo sa www.canada.ca. So, ang susunod nating program is the British Columbia Provincial Nominee Program. Again, dito, pareha siya ng Express Entry at ng AIP na 6 months processing time online. Pero, ang kagandahan sa kanila, 2 to 3 months lang yung visa application nila. Bakit? Dahil meron silang online portal na wala sa ibang provinces. So, di ba napakabilis? Tapos, usually, kapag mag-a-apply ka sa mga non-express entry link program, it will take you 15 to 19 months. So, ang tagal compare sa express entry, sa AIP, at sa BCPNP na 6 months. Ang kagandahan pa nito sa BCPNP ay ang draws nila ay regularly compare sa express entry na every 2 weeks. So, if regularly, mas mataas yung chance mo na ma-qualify sa permanent resident. At kagandahan din dito sa BCPNP
Kung ikaw ay IT professional na may experience na 3 to 5 years, fit na fit ka dito sa program na to, kasi ang British Columbia ay sa mga Canada's tech hub na laging nangangailangan ng mga IT professional. So kung willing ka na magtrabaho dito at migrate dito sa Canada, the best sa'yo ang British Columbia Provincial Nominee Program. Okay? So yun po yung tatlong best easiest program para makapag-migrate dito sa Canada. Kung meron pa po kayong ibang alam na program na makakatulong po sa ating mga kababayan na gustong tumira dito, nangangarap na makapagtrabaho dito, i-comment nyo lang po sa baba para naman po may share po natin sa kanila. Okay? Alright? Pero syempre, para naman makatulong din sa ating mga kababayan, i-share ko rin sa inyo kung paano ba ako nakapunta rito sa Canada. So ang ginawa ko para makapunta ako dito sa Canada ay yung tinatawag nilang temporary working permit. So ang proseso po nito as maghahanap po kayo ng job offer po para makapunta kayo dito sa Canada. So ang ginawa ko ay naghanap ako ng job offer sa Pilipinas, naghanap ako ng agency na pwedeng applyan na malapit sa experience ko, which ang pinakamalapit po ay yung electroplating, dahil galing po ako ng electroplating. So ang ginawa ko po ay nag-apply po ako sa agency na yon. So ang agency na yon sa Chartreuse Prime Recruitment Specialist Incorporation. Ililink ko na lang po dito sa baba yung website nila para sa mga gusto mag-apply. So nag-apply po ako doon at na-qualified po ako as electroplater. And then after po nun ay naghintay po ako ng 10 months. 10 months po ang hinintay ko dahil matagal po yung processing ng tinatawag nilang LAMIA. Yun po ay isang ticket ko po para makapunta dito sa Canada. Kailangan po kasi i-apply yun ng employer para makakuha sila ng mga manpower sa ibang bansa, mga foreign worker. Kapag may positive na LAMIA ang isang employer, mataas po yung chance nila na makakuha ng mga foreign worker. At ganun po yung nangyari sa akin. So sa mga nagbabalak na magtrabaho po dito sa Canada, kung kayo naman po ay skilled, maghanap po kayo ng job offer sa Pilipinas. Marami po tayong mga agency dyan, bound to Canada, na nagpapaalis na no placement fee under po ng POEA. Pero syempre, kailangan maging vigilant din po kayo kasi marami pong scammer ngayon eh. Kaya kailangan siguraduhin nyo na legit yung agency na ina-apply nyo. I-check nyo po lagi yan sa POEA website. Okay, alright? So yun po ang aking ginawang strategy para makapunta dito sa Canada. So ngayon po is isang taon kalahati na po ako dito. At kumbaga yung application ko po sa permanent resident is naka-ongoing na po. Sa ngayon wala pong balita kasi yung kumpanya po namin yung nag-apply. Yung pang isang kagandahan dito, kapag meron kayong job offer, mismong yung employer nyo na yung mag-a-apply sa inyo sa permanent residence nyo. So para sa akin ayun yung pinakamadali, saka less gastos po yun. Kumbaga hindi naman po ako gumastos ng ganong kalaki para makapunta rito sa Canada dahil lahat po ay sagot nila. Hindi na rin po kayo mamumroblema sa tutuluyan nyo kasi sila rin po yung maghahanap dahil nakasaad po yun sa kontrata na pipirmahan nyo. So after nun, after 1 year, dito po kasi sa Quebec, after 1 year doon ka na eligible mag-apply ng permanent resident. So ngayon naghihintay lang po kami ng balita result dun sa application. So ganun po yung nangyari sa case ko. So yun na po yung end of the video. Sana po makatulong sa inyo sa journey nyo rito sa pagpunta dito sa Canada.
Gagawa pa po ako ng mga video about sa pag-apply dito sa Canada para naman po ma-share ko sa inyo, makatulong sa inyo, especially sa atin sa mga kababayan nating Pilipino OFW na gustong magtrabaho dito at tumira dito sa Canada. At wag lang po tayong susuko at laban lang po sa hamon ng buhay. Tsaga-tsaga lang sa pag-apply at makukuha din natin yan. Huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Subukan natin lahat ng option. Kaya kung gusto nyo magpunta dito sa Canada habang bata pa kayo, ipon-ipon na rin. Sa case ko kasi, swinerte lang ako kasi dahil yun nga, ginawa ko yung strategy na yun, yung temporary working permit. Temporary foreign workers ako dito. Naghanap ako ng job offer. So maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood sa video na to. Sana may itulong ako sa inyo, na i-share sa inyo. At bago ko po tapusin ang video nito, please don't forget to subscribe and like the video. Comment na rin po kayo sa baba kung meron kayong mga katanungan at sisikapin ko pong i-research lahat yan para sa inyo, para po medyo makatulong ako at magkaroon kayo ng idea kung paano mag-apply dito sa Canada. Siyempre, share the video po para marami pa po tayong tropa dito sa ating channel. So, ito na po tatapusin ng video na to. Ingat po tayo palagi dyan sa Pilipinas dahil may bagyo. So, ingatan po natin mga sarili natin, maging vigilant po tayo sa lahat ng oras. Ito po natin pababayaan natin mga sarili at magdasal po palagi. So, see you on my next video. Ciao! Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time.